Imbis na may pagtutuon ng pansin yung mga mahalin na bilihin, tataasan ng mga presyo, nauuna pa yung impeachment. Pag na-impeach daw si VP Sara Duterte o na-convict o maalis sa pwesto dahil sa impeachment na yan, mamimili daw sa isa sa mga senador o kaya isa sa mga congressman ang ipapalit kay VP Sara Duterte. Ayon yan kay Chairman Garcia. Ang sabi niya, kapag naalis daw si VP Sara Duterte o ma-impeach si VP Sara Duterte, mamimili daw na ipapalit kay VP Sara Duterte doon sa senador o sa mga senador o kaya naman doon sa mga kongresista. Yan po ang sabi ni Garcia. Atat na po sila na makonvict VP Sara Duterte. Kaya yung iba siguro dyan, uy, kailangan natin paalis si VP Sara Duterte, baka isa tayo sa mapili na magiging vice presidente. Agkakamali kayo. Dahil hindi po magwawagi ang mga kasinungalingang bintang nyo lang laban kay Vice President Sara Duterte. Yung paninirang kwento lamang. Dahil hindi yan magtatagumpay. Mabibigo po ang lahat na gustong magpatalsik kay VP Sara Duterte. Mabibigo po yung lahat na yan. Sigurado ako dyan, mabibigo ang mga yan. Dahil baka mabaliktad pa ang sitwasyon, baka mabaliktad pa, baka mamaya biglang magiging pangulo yan si VP Sara Duterte. Nako po talaga ang mangyayari dyan. Nako po talaga. Biruin mo, sagot niya, mamimili daw sa isa sa mga senador o kaya isa sa mga congressman. Alam po natin, may nakikita po tayo dyan. May nakikita tayo dyan na atat po talaga na ma-impeach si VP Sara Duterte. Atat po talaga, inisip siguro niya na siya ang pipiliin na ipapalit kay VP Sara Duterte kapag natanggal si VP Sara Duterte o makonvict. Kung makonvict nila, hindi po yan na uubra yung mga kwento ni Madriaga. Tsaka ang sabi nila, 'di ba, sa impeachment, pinagdidiinan nila ni Laila de Lima, sila Jokno, sino-sino mga kasamahan yan, na nangurap na si VP Sara Duterte sa confidential fund, yung piatos-piatos. Pero ngayon, tingnan nyo, ang pinagdidiinan na naman nila, yung yung sinabi daw ni VP Sara Duterte, doon kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa at saka kay Romualdez. Yun naman, so ibig sabihin, yung sinasabi nila na kinurap ni VP Sara Duterte ang confidential fund at saka yung sa DepEd, gawa-gawa lang nila yon. So baka hindi sila sigurado doon. Alam nila na kulang ang ilang ebidensya at gawa-gawa lang ginagawa nila. Kaya ngayon, ang gusto nila namang ididiin yung sinasabi ni VP Sara Duterte doon sa live. Yan naman. So ibig sabihin, yung mga ginagawa nila, sinasabi nila dyan sa confidential fund, sa piatos-piatos, hindi po totoo na ninanakaw ni VP Sara Duterte yan. Dahil ngayon, iba na naman ang sinasabi nila. Iba na naman. Di ba? Yun naman yung sinasabi ni VP Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Yun naman ang gusto nilang ipasok doon, talaga ipagdidiinan. Kita mo lang, di ba? Halatang sinisiraan lang nila si Vice President Sara Duterte. Halata po talaga. Ginagawan-gawan lang nila ng kwento. Tingnan nyo sa hearing. Hindi makakalusot yung paninira nila kay VP Sara Duterte na yung confidential fund at saka yung piatos. Hindi po yan makakalusot. Mababara po yan at saka yung si Madriaga. Hindi po yan obra. Kaya ang ipagdidiinan na naman nila dyan, yung sinasabi ni VP Sara Duterte no sa live, yan po talaga. Sigurado ako dyan, yan ang pinagdidiinan nila. Pero yung Madriaga na yan sa confidential fund, wala yan. Burado yan. Burado po talaga sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Buburahin nila yan. Kala nila makakalusot sila sa mga kasinungalingan nila. Hindi sila makakalusot. Hindi po talaga yan sila magwawagi. Hindi sila magtatagumpay. Sigurado po talaga ako dyan. Kaya ang gawin nila dyan, yung yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Yung confidential fund, gawa-gawang kwento lang yan. Nanggagaling yan kay Franz Castro. Kay Franz Castro nanggagaling yan. Siya ang nag-uumpisa dyan.
Dahil alam natin, galit na galit yan si Franz Castro kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-aaway silang dalawa, kaya gusto lang gumanti yan. Kaya si VP Sara Duterte ang binabalikan. Si VP Sara Duterte ang sinisiraan. Tingnan nyo ngayon yung Sitinio. Pinaimbestigahan na naman daw yung flood control sa Davao. Yung 4 billion daw. Aba, halatang halata po talaga na mga Duterte ang gusto nilang siraan ng gusto. Yung bumagsak daw na tulay sa Davao, bah, inaano na naman nila, inuugnay naman nila kay Pulong. Isipin nyo maigi, hindi kay Pulong yun proyekto. Dapat i-research nila kung sinong congressman. Tingnan ng maigi ito ng mga mag-iimbestiga na grabe naman. Bakit doon na lang lagi sa Davao ang gusto nilang gawing investigasyon? Di ba? Sa Ilocos, ang dami nakita si doon. Si Doki doon. Di ba? Yung vlogger. Ang dami yung nakita doon na may hindi tapos. Tapos may bumagsak pang tulay noon. Hindi nga nababalita yan eh. Yung bumagsak na tulay doon sa sa Ilocos. Hindi nababalita. Pero ito, may bumagsak tulay sa Davao, paulit-ulit nilang ibabalita yan. Pero hindi yan proyekto ni Pulong. Hindi sa mga Duterte yan. Tapos gusto nila ililing lahat sa mga Duterte kapag may mangyayari na ganyan. Pag sinabi sa Davao, ililihing nila, iayano nila kaagad sa mga Duterte. Grabe po. Grabe mga kasinungalingan ginagawa ng tao ngayon para lang sa pansariling interes. Grabe. Grabe po talaga. Yung mga aktivista, sila po talaga ang gustong idiin ng mga Duterte. Sila po talaga. Dahil alam nila, ayaw ni Pangulong Rodrigo Duterte dati sa kanilang mga ginagawa. Lalo na yung mga nangre-recruit ng mga kabataan. Yung mga nangre-recruit talaga sa mga kabataan, yan ang pinakaayaw ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yan din ang pinakaayaw ni VP Sara Duterte, yung sisirain mo yung kinabukasan ng bata. Nag-aaral yan, pinaaral ng magulang. Naghihirap o pinaghirapan ng magulang yung pera para pag-aral yung anak para magkaroon ng magandang kinabukasan, tapos recruitin lang at ipaakyat sa bundok, di ba? Sinong magulang nga hindi manggagalaiti sa ganyan? Sinisira mo yung kinabukasan ng isang bata, di ba? Sinisira mo yung pag-iisip nila. Imbis na nakapokus sa pag-aaral, nakikita, nagre-research daw na sa mga kabundukan. Grabe, grabe po. Tsaka ngayon yung Supreme Court daw, hindi raw napagbigyan si Senador Bato sa kanyang ni-request na TRO. Ngayon, ang dami na namang mga komento na na raw yung warrant ng ICC, dapat nang damputin si Senador Bato. Grabe po, nakakalungkot, no? Ang kinakampihan pa nila yung korte ng ibang bansa. Yun ang kinakampihan ngayon. Kunyari, galit-galitan sila sa China, pero sa ICC, gustong-gusto nila. Nakakalungkot na yung ibang mga kababayan natin doon pa mismo kumakampi sa mga dayuhan. Korte ng mga dayuhan. Doon kumakampi. May korte naman dito, gumagana naman korte naman dito. Ayon nga ni Senador Bato na magpakulong siya, talagang kahit sumuko siya, basta dito sa Pilipinas, walang problema sa kanya yun. Walang problema sa kanya, ikulong siya dito sa Pilipinas. Okay sa kanya yon. Bakit kailangan pa nilang gusto dalhin doon sa ICC? Di ba? Bakit? Anong kaibahan sa kulungan ng ICC at sa kakulungan sa Pilipinas? Gusto naman dito ni Senador Bato sa Pilipinas, kung gusto nilang ikulong talaga siya dito sa Pilipinas, papayag si Senador Bato, bakit kailangan dalhin sa ICC? Di ba? Bakit? Anong mayroon sa ICC? Bakit doon nadalhin? Ibig sabihin, yung korte sa Pilipinas mahina kaysa sa ICC. Sabaga, parang nakakabastos yan sa korte natin dito na parang pinapaniwalaan yung sa ibang bansa kaysa dito. Sabaga, may tiwala sila sa ICC kaysa dito sa mismo Pilipinas. Bakit ayaw nila dito kasuhan at dito nila ikulong kung
mapatunayan nila na may ginawang kasalanan si Senador Bato. Di ba? Nakakalungkot po talaga. Paayaw-ayaw nila sa China, pero sa ICC gusto nila. Di ba? Parang nasayang yung mga natin. Pinaglalaban ng bayani natin, mga bayani. Nagbuhis ng buhay ang ating mga bayani para magkaroon tayo ng kalayaan mula sa mga mananakop na dayuhan. Tapos ngayon, maging sunod-sunuran na lang sa korte na ICC. Di ba? Nakakalungkot. Biruin mo mga bayani natin na nagbuhis ng buhay para lang magkaroon tayo ng kalayaan diyan sa mga dayuhan na yan. Tapos ngayon, korte ng dayuhan ang huhuli sa ating kapwa Pilipino. Di ba? Hindi ba sobrang nakakalungkot? Dahil yan sa politika lang. Dahil yan sa mga pansariling interes lang. Sino ang apektado? Taong bayan. Taong bayan po talaga. Siyempre, ang ginagastos nila lahat dyan, lahat ng kilos na ginagawa nila, pera ng taong bayan yan. Pera ng gobyerno ang ginagastos dyan. Kaya ang talo, taong bayan. Dahil ang taong bayan nagtatrabaho, mapatulo ng pawis, nagbabayad ng buhis. Tapos ginagastos lang sa walang kabuluhan. Di ba? Gaya ng impeachment. Ang laki ng ginastos yan. Doon sa Kamara, gagastos yan. Dito sa Senado, gagastos yan. Kaninong pera yan? Pera ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan yan. Pag na-acquit si VP Sara Duterte, sayang lahat ang pera, di ba? Sayang lang. Imbis na may pagtutuon ng pansin yung mga mahalin na bilihin, tataasan ng mga presyo, nauuna pa yung impeachment. Di ba? Sagabal yan sa mga dapat sanang gagawin ng mga mambabatas at sa ating mga senador. Imbis na gagawa silang paraan para maibsan yung mga mamahaling bilihin o nagtataasan na presyo ng bilihin, hindi sila nakakapokus dahil dito sa impeachment yan at gastos pa ng gobyerno yan. Gastos ng gobyerno. Sayang ang pera ng bayan.